ambulance. Siguro mga 45 minutes po, bago dumating yung ambulance dito po sa Marikina, bigla pong pag-akyat po namin sa taas, nung pagdating ng ambulance, yung husband ko po, bigla po siyang naubo. And then nung pag-ubo niya po, nilabas po niya lahat ng kinain niya before that evening. Nilabas niya, and then nagkamalay po siya. Nung nagkamalay po siya, disoriented po. Siyempre kasi nga, parang naputukan na po siya ng ugat sa ulo, but then disoriented po siya. And then, yun po, nung ito po, yung first video, nasa bahay po kami niyan, inaano po siya ng ambulance, kinukuha na po kami ng ambulance, ito po yung video na yan, nakuhaan ko po siya ng video, kinukuha na kami ng ambulance, tinatalian po siya, kasi nga nagwawala po siya, disoriented po. Ayan po yung video. And then after that, dinala na po kami ng ambulance sa hospital. So, it was almost 11 a.m. na po, 11 p.m. in the evening. So, nung nasa ambulance na po kami, ayan po yung next slides, nasa ambulance po kami niya, nakatali po siya. Ayan po, kung makikita niyo po, nakatali po siya along the way to the hospital. And then, ladies and gentlemen, dito po namin experience talaga, nasa Pilipinas po talaga, napakahirap magkasakit. Kasi po, limang hospital po ang pinuntahan namin bago po kami na-admit finally. First hospital pong pinuntahan namin is the Marikina Valley Medical Center. It was a private hospital in Marikina. Hindi po kami in-admit doon kasi ang sabi nga po, wala daw pong operation doon for ruptured brain aneurysm. Kasi yung ambulance po, nung tinest nila yung husband ko, ang findings nga po nila, since napatukan po siya ng ugat sa ulo, it was a ruptured brain aneurysm. And then, sabi po, dun sa Marikina Valley, wala nga daw po silang ganong operation, surgical clipping. So, sabi po, dalhin daw kami sa ibang hospital. Second hospital po na pinagdalan sa amin ng ambulance is yung Labor Hospital, Quezon City General Hospital. And then, it was a government hospital po sa Quezon City. Pagdating naman po doon, ang sabi po, wala daw pong bakante. Pwede lang po kaming ma-admit, pero 5 days pa po pipila ang husband ko bago po siya ma-admit. So, dinala na naman po kami ng ambulance, nilipat kami sa ibang hospital. And then, pagdating po sa another hospital, it was yung hospital po na sa may, the World City College Hospital. It was a private hospital in Quezon City. And then, pagdating po doon, since it was a private hospital, sabi daw po, i-admit daw po kami kasi nga private eh. So, ang sabi po doon, yung husband ko daw po, ICU. Tapos, ang ano po doon, kasi nga, yun nga, ruptured brain aneurysm. Pero that time, may mali po siya. Nagkamalay, pero disoriented lang po siya. And then, sabi nga po, ICU. Tapos tinanong ko, sabi ko, pag ICU po ba, magkano po ang magagastos? Ang sabi po nila, pagka ganun daw po, 60,000 per day, and then wala pa po yung PF, wala pa yung ER. So parang nung kinumpute po namin, almost 100,000 po ang magagastos sa ICU every day. So pagka naka 5 days po kami, almost 500,000 na po yung magagastos. So parang inano ko, sabi ko dun sa anak ko, hindi natin kakayanin kasi pagka naka 5 days na si papa mo, 500,000 na ang magagastos. Hanap tayo ng ibang way na para ma-admit si papa mo. So, pray lang kami, it was already 2 a.m. na po. Madaling araw na inabot ka, hanap ng hospital na mag-a-admit sa amin. And then finally, bumalik kami dito sa Amang Rodriguez Medical Center, meron pong tumulong sa amin na isang member din po ng Riway, si Tita Rosemary Soriano. Since na, head po siya ng Medical Record Department, so doon po kami dinala, na-admit naman po kami sa tulong po niya kasi nga po may kakilala. Pero kung tutuusin po, talagang ayaw kami i-admit kasi nga punong-puno po yung hospital. Kasi that was January 19, mga gantong panahon po yun. Nakatatapos lang syempre ng Pasko, bagong taon. Tapos, yun nga po, maraming mga nagkasakit na stroke, mga pinatake sa puso because of the previous na holiday season. Yun po. So pagdating doon, since na may kakilala mo naman po kami, ni-refer kami ni Tita Rose, ang sinabi po in-assist naman po kami. Then, ang agad-agad po, CT scan po ang husband ko, CT scan and MRI. And then after that, nung lumabas na po yung result, yun nga po, nakita po doon
brain aneurysm. So, kailangan daw po ng surgical clipping. But then, nung pagdating po nung 4 a.m. nasa hospital, while nasa amang po kami, ayun po, may video po, yung husband ko po, nag-regain na po, next video po, ayun po, nag-regain na po yung, ano niya, yung kanyang consciousness, parang kumbaga, hindi normal na po siya, na nakakausap na po siya, hindi na po siya disoriented. Ayun po, tinetest po ng doktor yung kanya pong, ano po, na talagang ano siya, nakakausap na po. But then, yun nga po, kailangan pa talagang operahan, surgical clipping. And then sabi po sa amin, doon sa Amang Rodriguez, ma'am, kasi dito po sa Amang Rodriguez, wala po kaming operation for surgical clipping. Kailangan daw po, lumipat kami ng malaking hospital. So pagdating po ng umaga, binigyan po kami ng referral ng Amang, tatlong hospital of our choice na doon daw po dalhin yung husband ko. Ang sabi daw po, ang hospital pong yon, 3 choices, PGH, Jose Reyes Memorial Hospital, and East Avenue. And then sabi ng mga ka-churchmate ko, doon yung dalhin sa PGH. Kasi doon sa PGH, kumpleto ang ano doon, ang mga machine, tsaka mga laboratory, tsaka bago yung mga ano nila doon, laboratory machine. Yun po. So finally, nung umaga po ng January 21, dinala po kami ng ambulance, nagpunta po kami sa PGH. So pagdating po sa PGH, panibagong pila na naman po kami. Nasa ER lang po kami dumiretso. Kasi nga po, nakakaupo na si husband, but then ang talagang dinadaing niya, yung masakit yung kanyang batok. And then, nung nasa PGH na po kami, ang dami rin pong pasyente. So, nag-waiting na naman po kami doon ng 2 days. 2 days po kaming nasa ER lang while waiting na ma-admit po yung husband ko. So, meron pong isang doctor from St. Luke's na ni-refer po nung friend namin na nasa PGH daw po siya. Pinuntahan kami nung doctor from the St. Luke's. Sabi nung doktor, ma'am, gusto niyo ma-admit yung husband ninyo, ako po yung magiging attending physician ninyo. I'm from St. Luke's, but then, dito po ako sa PGH ngayon. So, para po madaling ma-admit, magpa-private po. So, tinanong namin, pag nag-private po ba, magkano po ang magagastos? Ang sabi po ng doktor ng St. Luke's, almost 1 million daw po ang magiging gastos pagka in-admit yung husband ko na siya yung magiging attending physician. So, sabi ko doon sa doktor, Dok, sabi ko, sorry po kasi wala kaming ganong halaga. And then, ang ginawa na lang po, so umalis yung doktor kasi wala kang 1 milyon. So, nagdala lang po kami ulit, waiting na po ulit kami para po ma-admit kami. And then, yun po, nag-antay na naman kami. Finally, after 2 days, nakahanap na naman ng connection. May nag-refer ulit sa amin. Talagang marami po ginagamit si Lord ng mga tao para po mapadali yung admission ng husband ko. And then, that was January 20 of 2023, na-admit na po yung husband ko sa PGH. And then, pag-admit po niya, syempre, inanuri siya, CT scan, MRI, yun nga po, ruptured brain aneurysm, kailangan daw po ng surgical clipping operation. So, nasa, lang po kami, neurosection, and nasa charity ward lang po kami. Pag-admit po ng husband ko, inasikaso naman po kami ng PGH. Ang ganda po ng service ng PGH kasi nga talagang para kang, although halo-halo po doon, bata, matanda, babae, lalaki, dun sa charity ward. Pero yun nga po, maasikaso po, talagang maganda ang service nila. So yung husband ko po, naka-dextrose, and then binibigyan po siya ng simvastatin and losartan. 24 hours po yun, around the clock. And then while waiting for his operation, kasi nga po nasa charity ka, so kailangan mag-antay ka kung kailan may available na doktor na mag-o-opera sa'yo. So while waiting po for his operation, bali, inaabot pa po ng 10 days bago po maoperahan yung husband ko. Nung time na yon, binigyan ko po siya ng 4-tier placenta. He's taking 6 capsules every 2 hours. Yun po yung tinitake niya. Ladies and gentlemen, ang ating pong product, the 4-tier placenta, wala po siyang overdose. Kahit po mag-take ka ng 10 capsule sa isang take lang po, okay lang po yun. Kasi hindi naman po siya medicine. It is a natural food supplement po. Kaya talagang yun po yung nakaka-repair and nakaka-regenerate because it's not food supplement. So yun po, nagtitake po siya ng 6 capsules every 2 hours.
And then, nakita po yun ng doktor kasi nasa table lang po namin yung product. Tapos tinanong po kami ng doktor, tinanong ako ng doktor, sabi, ma'am, ano yung pinapatake mo sa husband mo? Sabi ko lang po, Dok, stem cell po, para lang makatulong, mabilis ang maging recovery ng husband ko. And then sabi ng doktor, alam niyo sinabi lang ng doktor, okay, mahal po yan. Yun lang po yung sinabi ng doktor. Hindi po sinabing bawal po yan, itigil po niya. Pero yun lang po, mahal po yan. Sabi ko sa doktor, yes doc, mahal po siya, pero kailangan po namin ito para mabilis po yung recovery ng husband ko. Because it's a ruptured brain aneurysm. Kasi po, nakikita ko dun sa mga katabi namin na patient, after the operation po, paglabas nila ng operating room, mostly po ng mga pasyente doon, kapatay ang kalahating katawan, and then merong tubo sa, meron na po silang tube, tapos may butas na sa lalamunan, and then nag-stay po sila sa hospital ng 6 months for the therapy. Ganun po karamihan na nagiging effect. Kasi nga po, di ba, according to the, ang ruptured brain aneurysm is fatal. And madalang po talaga ang nakakasurvive. 80% po talaga hindi po nakakasurvive sa ruptured brain aneurysm. Talagang so thankful lang po kami kasi nga meron pong fourth year that time. So, yung 10 days pong yun, while waiting for his operation, he took 7 bottles. Nakaubos po siya ng 7 bottles ng fourth year placenta na kung saan po, ito pong 7 bottles na to, ito po yung ating 6, ang standard na usage po nito, dosage is the 6 months therapy. 6 months therapy po yun. But then, my husband took it only for 10 days. Para po, mabilis yung recovery niya and ma-repair agad yung ruptured brain aneurysm and ma-regenerate. So, yun po talaga yung nangyayari sa ating ruptured brain aneurysm. So, after that, February 1, finally, na-operahan na yung husband ko. But before the operation po pala, sinitiskan ulit siya. And then, tapos, nakita sa CT scan, yung kanya pong ruptured brain aneurysm from 5.2, naging 3.3 na lang po. So, lumiit po yung kanyang ruptured brain aneurysm. Lumiit yung naputukan sa kanya. Sinabi ko sa doktor, Dok, lumiit yung kanyang baka pwede nang hindi operahan yung husband ko. Tutuloy-tuloy na lang namin yung mga medication. But then, sabi ng doktor, ma'am, kasi nag-ruptured na po yan, so kailangan pong i-clipping para po talagang hindi na lumala pa yung sitwasyon. So, yun po, talagang nag-undergo pa rin po siya ng surgical clipping. February 1, na-operahan po siya, surgical clipping po. And then, ayan po, kung makikita nyo yung next video, next slide. Next slide, please. Ayan. Ayan po siya habang naka-confine po kami sa, siya lang po yung bukod tanging patient na nakakaupo, nakakakain mag-isa, tapos, pero parang hindi po siya ruptured brain aneurysm kung mapapansin po ninyo. While the other patients there, talagang bedridden na po sila. Talagang hindi po sila nakakatayo. Kaya thankful po talaga kami na itong fourth year placenta, ginamit po talaga ni Lord na maka-recover and mag-regenerate po talaga yung ruptured brain aneurysm ng husband ko. And then ito po, yung susunod na slides, February 1, ayan po, kung makikita ninyo yung operation niya, next slides please, yung meron siyang tahe. Ayan po, kumakain po siya. Ayan po, ito po yung February 2 after the operation. February 1 kasi na-operahan siya. And then, ang bilis po na recovery niya. February 2, ayan po, nakakaupo na po siya. Kung makikita niyo po, yung tahi po sa kanya, kalahati lang po ng ulo niya. Kasi usually po, pag ruptured brain aneurysm, pag sinabing surgical clipping, headband po siya. Talagang buong po siya, naka-clip. But then, yun nga po, sa tulong po talaga ng fourth year placenta and talagang ginamit ni Lord to na instrument, mabilis po yung recovery. Kalahating bulo lang po yung naoperahan. And then, yun nga po, February 1, after 24 hours of his operation, na po siya, naka-recover, kumbaga, nagkamalay na po siya. Ayan po, kung makikita ninyo, February 2, 2023. Okay na po siya. And then, February 4, after 2 days lang po, nirelease na po kami ng PGH. Kasi nakita po nila, okay na po yung husband ko. Talagang thankful po kami. Napakalaking
tulong po ang nangyari talaga sa amin na binigay ni Fortier Placenta with the guidance and wisdom from the Lord. And then, kasi po yung ibang mga kasabay po niya after the operation, yun po, 6 months pang nag-stay sa hospital. Yung iba naman po after the operation talagang hindi po nakasurvive. Kasi nga po, utak yan ruptured brain aneurysm. It's fatal po talaga. If you will remember, si Jobit Baldovino, halos kasunuran lang po siya ng husband ko. November of 2022, Jobit Baldovino passed away because of the ruptured brain aneurysm. Kumbaga, ano lang po siya, kasi 29 years old po noon that time si Jobit Baldovino. And then, sabi ng doktor, high blood na po siya that time. Sinabihan na siya ng doktor, bawal mag-stress, bawal bumirit, bawal kumanta. But then, pinagbigyan lang po niya yung friend niya. Umattend siya ng birthday ng friend niya, tapos kumanta, bumirit. Pagbaba po ng stage, right away, bigla po siyang bumagsak. And then, parang nakomatos po siya ng 5 days. And then he passed away. That's ruptured brain aneurysm. Another case is Isabel Granada. If you will remember Isabel Granada, dun po sa Qatar Airport naman. Pagbaba niya po ng Qatar Airport, ganun din po, bumagsak po siya, patay agad, ruptured brain aneurysm. So talagang thankful po kami na kami po, nandito na po kami sa Railway International and nagtitake po kami ng Fortier Placenta. Recording Kasi stopped. kung wala po talagang hindi po makakasurvive yung husband ko. Kaya maraming salamat po sa Railway International. Thank you sa Fortier Placenta, nakasurvive yung husband ko because of ng ruptured brain aneurysm. And thank you, Lord, na talagang ginamit po niyang instrument yung product. So, yun lang po ang aming masishare. Ngayon po, okay na po yung husband ko, nakakapag-drive na po siya, long drive, araw-araw po, lagi po kami nasa office. If you will see na makita niyo po yung husband ko nasa office, para po walang nangyari sa kanya. So, yun lang po, maraming salamat po, and to God be all the glory. Thank you po and good evening.